Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Tiny Adventures at Louie J. Tungkol ito sa pahayag ni Attorney Harry Roque, yung akusasyon ng kapatid ni Senator Amy ay ngagba. Ayaw daw maniwala ni Senator Amy na ang kapatid niya ay ngagba. Bakit? Ito, pakinggan natin si Attorney Roque. Dahil po siya, ang sabi niya, ito po ha, quote po, because I have not seen any evidence. So, para kay Manang Amy, dapat makita niyang sumisingkot ang kanyang kapatid. Parang Simulan natin. tinanong ko siya talaga ha, bakit ba kasi ayaw mong pagsabihin na pangagang kapatid mo? Kapatid mo yan. Nagsimula yung kanyang bisyo na yan, nasa kolehiyo pa siya, bata pa siya, so kakilala mo siya. Ang sabi niya, ito po ha, quote po, because I have not seen any evidence. So, para kay Manang Amy, dapat makita niyang sumisingkot ang kanyang kapatid para maniwala siya na pangag. Pero ang sinasabi niya, meanwhile, habang di pa niya nakikita ebidensya at yan nga yung pagsisingkot, ayaw niyang maniwala na pangag yung kapatid niya. Pero sa akin naman, there is such a thing as general reputation. Ayan, tinanong ko siya talaga ha, bakit pa kasi ayaw mong pagsabihin na pangag ang kapatid mo? Kapatid mo yan. Nagsimula yung kanyang bisyo na yan, nasa kolehiyo pa siya, bata pa siya, so kakilala mo siya. Ang sabi niya, ito po ha, quote po, because I have not seen any evidence. So, para kay Manang Amy, dapat makita niyang sumisingkot ang kanyang kapatid para maniwala siya na pangag. Pero ang sinasabi niya, meanwhile, habang di pa niya nakikita ebidensya at yan nga yung pagsisingkot, ayaw niyang maniwala na pangag yung kapatid niya. Pero sa akin naman, there is such a thing as general reputation. Ayan, tinanong ko siya talaga ha, bakit? So, yan. At least, nalaman natin mula kay Attorney Roque na hindi maniwala si Senator Amy na ngagba ang kanyang kapatid. Kasi nga, hindi nga niya nakita, walang direct evidence. Ito kasi si Senator Amy, low graduate ito. Siguro, dala pa rin sa pag-aral niya na bugasya na kailangan ng ebidensya. Parang ganun ba? Tapos, ito, kung gano'n ang paniniwala niya na hindi ngagbang kanyang kapatid, kaya pala, inireto pa rin niya, ngayon ko lang na pagtagpo-tagpong dahil para kay Senator Amy, okay pa rin ang kanyang kapatid. Kasi wala naman siyang nakikitang direct evidence. Kaya inireto niya ang kapatid niya na maging running mate ni then Mayor Inday Sara as Vice President lang sana. Kaya lang, sobrang swerte naman ang pamilya nila. Swerte itong taong ito dahil Vice President lang kanyang ambisyon. Bigla naging presidente. At ang tumulong, ang nagbigay ng opportunity sa kanya na maging presidente siya, ito ngayon, kinakawawa. Yung designation niya, siya mismo ang nagsalita na I am designating myself as your BFF. I'm still your number one fan. Nasa na? That was 2 years ago. Nasaan na yung BFF? Wala na. Tumalikod na. Kaya wala na. I'm sorry to say this. Basta magsalita ang Pangulo, palagi nang may nakaakibat na question mark. Totoo ba ang sinasabi nito? Kasi ang dami ng pagkakataon na ibang sinasabi, iba ang ginagawa. Okay. So, tungkol sa pagiging ng Pangulo, ang makaka-solve lang sana dito yung challenge na hair follicle test. Ito, may magandang payo si Attorney Rowena Guanzon kay BP Sara. Kung makikinig ka sa akin, sabi ni Attorney Guanzon, hamunin mo si BBM. Sabay kayong magpa-drug test. Maganda yun kasi handa naman si BP Sara. Kailang hindi niya na masikaso siguro sa kabisi. Kaya lang, I'm sure, yung isa ayaw.
Nagkapubya na sila dyan kay Miss Eden Santos na palagi lang nagtatanong ng hair follicle test. Wala na. Paulit-ulit na pipikon na si Auntie Claire basta itatanong yung hair follicle test. Anyway, basta, I don't know kung anong paningin nyo kay Senator Amy. Basta ko, buo na ang tiwala ko kay Senator Amy dahil kay BP Sara. Kahit hindi na maganda ang nangyari kay BBM at BP Sara, at least na galvanize, na simento na ang pagkakaibigan ni Senator Amy at BP Sara. And I believe na malayo pa ang pagsasamahan nitong dalawa. Itong impeachment trial, makakasigurado tayo na all-out support si Senator Amy sa kanyang BFF, si BP Sara. At sabi nga ni Senator Amy sa interview sa kanya ng GMA, 24 oras, wala na, talo na sila. Either ngayong 19th Congress or sa 20th Congress, impeachment na yan, talo na sila. Ganon din ang sabi ni Senator-elect Marcoleta na hindi ninyo maalis ang Vice Presidente, she will remain the Vice President. Lintik lang, walang gante. Sabi niya, humanda na kayo. Yes, hahanda na sila sa 2028 dahil sabi nga ni Tatay Digong, may hangganan ang lahat. There will always be a day of reckoning. Ito ang si Richard Hidarian, yung journalist na 100% Marcos loyally. Sabi niya, pag hindi mapigilan ang Duterte comeback, yari tayong lahat. Hindi lang si BBM, kundi ang mga kakamping. Akbayan, yung Akbayan, yan ang unang nag-file ng impeachment case kay BP Sara. Wala. General Torre. Anong mangyayari kay General Torre pag by that time retired na siya, 2028, ano? Anong mangyayari sa kanya pag upo ni BP Sara? I don't know. Basta ibahin ninyo si BP Sara. Palaban. Sabi niya, hindi ako marunong magpatawad. Pag-aralan ko ba kung magpapatawad ako o hindi. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Awan nagiyaw ko kay manok kung kay kau tayan at ay una tikaon. Abulada na yung makuha naman. Kahit ano na ba, pastawa ka pa lang o kan, mga ba, man. Sige, hari ka nang anak. Nasikit eh, gali. Nasikit eh. Pwede ko nubay din, sige, hindi tayo unbay, para maabay. Eh, siguro kayo nasum, kumakagpan niya di siya. Kapan na kay kang outlook. Salamat ulit kayo, kanak-kanak ko. Pagyabangan ako. O karon kuya, maayo na gid imong balay oh. Nakapatindog na gid ka og bagong balay. Ay, salamat kayo, Ginoo nga kuan nakapino na akong balay nga sana kayo. Oo. Maayo na gyud. Mayo na gid ang akong balay. Oh. O karon ya unsay imong ikasulti nga nakabalay na ka, nakapatindog na ka og bagong balay. Ay, mayo kay natabangan ko sa Ginoo. Mao ni. Nakapan ako sana nga balay kayo. Salamat kayo nga tabang kayo nga dagan panginalan ani nga matabangan. Oo. So dagang pag nanginahanglan din ni sa inyo ang matabangan. Dagan panginalan nga patabangan. Oo. Pila day ka buki mong anak ya? Ay, isa pa. Isa pa imong anak.
So karon pagid ka nakapatindog og balay. Ay karon pa kay Salamat kayo ya.